Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Papaimbestigahan na mga kababayan. Gustong paimbestigahan ng Palasyo Malacanang yung reversal ng Ombudsman. Si Ombudsman Martires ni-reverse yung desisyon ni Conchita Carpio Morales sa kasong graft ni Senador Joel Villanueva noong Sibak Party List Congressman pa siya. Tapos, hindi pa safe si Villanueva. Yan, Malacanang wants probe into Martires reversal in Joel Villanueva graft case. Sabi kanina sa press briefing ni Yossi Castro, dapat ito talagang maimbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Ngayon, depensa ni Martires yung secrecy niya ng dismissal ng kaso ni Villanueva, yung reversal, dismissal case reversal. Gusto ko anyang i-protect yung dignity ng tao. Gusto niyang i-protect yung dignity ng tao. Kumusta naman yung taong bayan na sumusweldo sa'yo? Di ba po? At talagang kaduda-duda. Bakit hindi niya pinablicize? Raso naman po ni Martires, hindi man na niya ang trabaho ko na mag-publicize niyan. O, di ba? Kaya sabi ni dating Senador Dick Gordon, lahat niya ng tao na bulaga. Gano. Lahat tayo na bulaga sa desisyong nilabas sa desisyong hindi inilabas sa publiko at anya labag ito sa prinsipyo ng transparency at patas na batas. Sabi ni Gordon, you cannot win a case by cheating the public. May nangyari pong salamangga talaga po. At malamang meron. Di ba po, mga kababayan? Baka na ulingan. Hindi mo mawawala ang duda ng tao na baka na ulingan po. Natanong kanina si Yossi Castro, pakinggan natin. Unang tanong po mula kay Marcel Halili, TV5. Yusek, good afternoon po. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision, or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon. At meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration. Dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the
facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. O ngayon ay ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo din doon sa issue ni Juan Ponce Enrile, saka yung chief staff niya si Atty. Reyes, saka si Janet Lim Napoles na pawalang sala ng Sandigan Bayan sa issue ng pork barrel scam. Ibig sabihin, mahina yung ebidensya laban sa kanila. At saka, may mga nababasa tayong reactions galing sa mga netizens na DDS. Pinapalabas nila na, kasi di ba, dikit sa ating Pangulo, si Johnny Ponce Enrile, Chief Legal Counsel Kayaan niya napawalang sala. What? Wala man pong influensya yung ating Pangulo. Ang executive, wala man pong influensya sa korte. Decision yon ng Sandigan Bayan. Anong kinalaman ng ating Pangulo? Di ba? Lahat na lang iniugnay ninyo. But anyway, kahit yung Palasyo Malacanang mga kababayan, iningan kanina ng reaksyon. Pakinggan natin yung reaksyon, mga kababayan ng Palasyo. Secretary, tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Can we just get the ballot statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the BIDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Correct. Igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Tama. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Correct. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan or nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwitan. Sige. How do you is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. Correct. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Tama yung posisyon ng Palasyo Malacanang. Tulad po ng impeachment case ni Sara, di ba nirespeto ng Palasyo? Kasi dineclare ng Korte Suprema ang konstitusyonal. So anong angal ninyo? Hindi natuloy yung trial, mga kababayan. Pero sabi, buhayin na muli yung impeachment trial kay Sara once halimbawa lumabas na yung decision sa motion for reconsideration. Halimbawa, favorable ang naging desisyon. So matutuloy yung impeachment trial. Nirespeto ng Palasyo. Basta desisyon ng husgado, nirespeto ng Palasyo. Ang hindi niya nagre-respeto ng desisyon ng korte po, naging galit yung mga DDS. Tulad ngayon, dininay yung petisyon ng ICC. Ay petisyon nila sa ICC tungkol sa jurisdiction, questioning the jurisdiction. Masama yung loob nila. Pero yung ating Palasyo Malacanang, marunong magrespeto sa desisyon ng lahat ng korte. Diba? Anong magagawa natin? Hindi na patunayan. Mahina yung ebidensya not beyond reasonable doubt. O ngayon, yung ating Pangulo po, tuloy-tuloy lang sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan. Galing sa Mindanao po. Ayan distribution of PCSO. Ambulances, 71 pong ambulances. Yung ipinamigay sa Caraga Region, Region 13. Yan ang dami po. His Excellency President. Yan nasa likod yung mga 71 ambulances. Kasi ang sabi ng ating Pangulo, lahat dapat mayroon. Lahat ng mga cities, municipalities, dapat makompleto. Yan Kaya masayang-masaya sila. Diba? Good morning to all of the governors. Please take a seat. Good morning to all our LGU executives, the governors, the mayors who are here today para ma-turn over ang ating mga patient transport vehicle sa iba't ibang mga LGU.
At Gov. Angel, sorry na lang sa schedule dahil ang nagdidikta sa schedule ko ngayon, lindol at saka bagyo. Kaya hindi ko malaman, baka may darating na bagyo, baka may kailangan puntahan. Kaya pag anong ganon yung schedule natin. But never mind, at least at some point nabuo na natin ito. Ito ang aming patuloy na programa na ang instruction ko sa PCSO mula pa from the very beginning na kailangan na yung pangalan ninyo, balikan ninyo, Philippine Charity Sweepstake. Ang Philippine Charity Sweepstake, ibig sabihin, yung kinikita sa sweepstake ay ginagamit para sa iba't ibang mga ganitong klaseng programa. At kaya tinutuloy-tuloy namin. And so far, we have been able to provide already 76% of the LGUs in the country with at least one patient transport vehicle. And sabi ni GML, he promises me that he will be finished with the entire Philippines by the end of this year. Today, we are releasing 71 of these patient transport vehicles, 12 for Agusan del Norte, together with Butuan, 20 for Surigao, 19 for Surigao del Sur, Dinagat Islands have 7, and 8 for Davao de Oro, and 4 Davao Oriental, and 1 in Misamis Occidental. This is, and some of the, meron tayong mga LGU rito na sa ngayon ay first timer. Ika nga ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng vehicle, kaya't mabuti naman. At yun po ang inuna namin, yung mga walang-wala, kahit na kailan hindi pa nagkaroon, alam naman natin kailangan na kailangan ito eh. At we have chosen the design nitong patient transport vehicle na maging appropriate sa conditions dito sa Pilipinas. Dahil kung minsan, pinagbibigyan at meron nagda-donate, yung mga gandang ambulansya na kumpletong-kumpleto, pero pagka nasira, hindi na natin maayos, walang pyesa, pati yung mga yung mga maliliit natin na daan hindi makapasok, all of these problems. So sabi namin, hanap tayo ng modelo na madaling i-maintain, kayang i-maintain, at may pyesa at hindi mahirapan ng mga LGU para kung sakali sa maintenance, regular maintenance lang, ay makikita natin ay maging maayos ang patakbo. But beyond that, we have also made sure that each of the vehicles have already within them the basic necessities, the basic equipment. Meron tayong stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, blood pressure monitor. May mga gamot, iba pang gagamitan na kailangan pagka-emergency. So this is something that we are very, very confident will make a big difference in our healthcare system. Dahil ang dahilan kung bakit binigyan ko ng malaking focus ang healthcare sa Pilipinas ay dahil hindi ko makalimutan ang mga sinasabi ng aking mga ninuno, ayusin mo ang healthcare system dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit at hindi magandang pakiramdam mo, hindi mo magagamit, hindi mo mararamdaman yung yaman mo, yung sikat mo, kung pagka dahil inaalala mo yung kalagayan mo. And so that is why at the very basic is, if you do not have a healthy population, you cannot have a happy population. And that is what we need to do. We have to bring the healthcare down to the people. And that is why we change the system na hindi na ang LGU ang magdadala nitong mga sasakyan na ito ay kung hindi ang PCSO na. That's why they nag-rent kayo ng RoRo. Kumuha sila ng RoRo para
para madala itong lahat na ito dahil hindi lamang itong 71, yun ang nakikita natin dito, meron pa sa Kidapawan, 100 pa, 158 na ipapamigay sa Kidapawan. So sinakay lahat ito para dito. Kaya malapit na tayong dito sa, well, I think ang naging, ang inuna natin, one of the priorities that we did was here, down south. Dahil ito yung area na talagang matagal nang hindi maservisan na mabuti. Kaya doon tinitingnan namin saan yung mga kulang na kulang. We saw immediately that here in the region that is one of the areas where hindi na servisan na mabuti when it comes to these vehicles. Kaya we are making sure na malapit na. Ilan na tayo, Mel? Ilan na tayo sa Mindanao in terms of percentage? We already? All right. So the 158 operation transport vehicles will be going to Region 11, 12 at BARM. These are the other areas na nakita namin na kulang ang serbisyo na ibinibigay at ang pagpadala nitong mga ganitong klaseng mga vehicles para makatulong naman sa kanila. Sa dami ng mga sakuna na nangyayari, Bagyo, Lindol pa. Si Gobjani and I were discussing the damage that was caused by the last earthquake. We have the unfortunate estimate from Secretary Sani na because of the last earthquake, Davao and its environs, lahat-lahat nasira na school room is about 650 na school room na kailangan natin ayusin ulit. Mabuti nandito mga LGU. Meron tayong bagong scheme para pabilisin natin ang pagpagawa ng mga school room. Ito ibang programa na naman ito. Dahil pagkadinaan, ang sistema ngayon is that, I'm sure, dumaan kayo sa Congress, nakikita ninyo ito. The system now is that may budget ang DepEd para sa classrooms. Pagpatayo ng classroom, pag-rehabilitate ng classroom. Okay. Ngayon, binago natin, sinabi natin, ang rehabilitation and repair, iiwan na natin sa LGU. So, I think that's okay. But, yung budget ng DepEd, hindi binababayan sa DPWH. Kaya yung mga clearance, yung mga permitting sa DPWH ginagawa, masyadong matagal. Napakatagal. Kaya para pabilisin natin, we are changing the system. From now on, lahat ng LGU na may kapasidad, na may kaya, ida-download namin ang pondo sa LGU na. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. At saka, nakakasiguro ako kasi very good. Ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayo lahat. Hindi kayo pwedeng gawin substandard. At pagka ginawa ninyo yun, araw-araw, minumura kayo ng mga constituent ninyo. Hindi tama ang trabaho ninyo. Kaya malakas ang loob ko. Sabi ko, hindi, bakit natin aantayin? Bakit pa natin inaantay ang LGU? Basta may kaya. Meron siyempre mga 5th, 6th, kung walang gamit, 4th, 5th, 6th class municipalities, for example, may walang gamit. So we will, yun, kailangan talaga ng assistance. Pero karamihan naman ng LGU ay may kaya na gawing by administration. Mga kamura pa. We all know the experience in LGU is that pagka by administration, ang local executive ang gumawa, ang LGU ang gumawa, it is cheaper than if you go to national. The reason is kasi yung bureaucracy natin, ang gulo-gulo, ang tagal-tagal. Kaya yun ang ating bagong scheme. And that is what we are going to do para pabilisin ang pagpatayo ng classroom, ang pag-rehabilitate ng classroom. At alam naman natin, meron naman yung standard design. Hindi naman kailangan imbentuhin ulit o design ulit yan. May standard design yan, may standard costing.
bahala na ang ating mga LGU. And I'm hoping that this will accelerate the construction of school buildings dahil malayo pa tayo doon sa pangangailangan. Tapos darating pa yung lindol. Ito pa, nasisira pa yung mga classroom natin. And so this is I guess nangyari kasi ito kasi lumaki ako sa LGU eh. Kaya talaga matagal ko nang sinasabi yan sa congressman pa ako, senator pa ako. Sinasabi ko na hindi nyo kinakausap ang mga LGU. Maraming kakayahan ng LGU. May kailangan tulungan, talagang kailangan tulungan. Pero pagka you consult with the LGUs, ang sasabi, pagka kinausap namin yung mga mayor at saka governor, puro reklamo lang ang naririnig namin. Sabi ko, kasi tinitigil nyo yung usapan doon. Pagkatapos nila magreklamo, magsasabi din sila kung ano yung dapat maging solusyon. Kaya't makinig kayo na mabuti. And that's what we are doing now. And this is a closer coordination between the national government and the LGUs. This is part of that new principle, that new concept that we are adopting. And then the new scheme that we have to accelerate the building of schoolrooms, school buildings in and around the Philippines so that we will achieve at least partways ang naging kulang sa ating mga schoolroom, sa ating mga school building. At continuing support. Mamaya nga pupuntahan kami, meron kaming nagbibigay na kami ng Starlink, nagbibigay na kami ng computer, nagbibigay na kami ng whiteboard. Lahat ito para sa mga eskwelahan. Dahil isa pa yon, I have promised myself that the remainder of my term, we will concentrate. We will concentrate on very many things. But the first and top priority is going to be in education. Because hindi tayo makapag-compete sa ating mga karatig bansa. Hindi na bale sa buong mundo, pero yun, kahit na yung ating mga Asian countries, hindi tayo makapag-compete kung hindi maayos ang training ng ating mga kabataan. Maraming kasama yan, pagka-education, pati feeding, kasama na rin dyan. That's why we have gone all the way. Meron tayong programa ngayon na the first 1,000 days of a child's life, it's from conception. The 1,000 days is counted from conception. So, from then on, meron tayong support para sa ating mga mga parents at saka mga kabataan so that they get the proper nutrition dahil alam natin that is the time, the 1-year-old to 6 years old is when the brain is forming. Kaya kailangan na they have proper nutrition, they are proper training, and pagkadating sa eskwelahan naman, pag kulang ang pagkain, meron tayong feeding program. So we have to continue to take care of our children para naman they are healthy. Kasi ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makapasok, hindi makapag-aral yung mga bata, may sakit. One of them is masakit ang ngipin. So nagbibigay tayong toothbrush, nagbibigay tayo. Kasama na rin yan. You wouldn't think it would be part of education, but it is. And so that's what we are trying to do. And once again, we are going to have to depend on our LGU executives. Nasa sa inyo pa rin. Dahil kayo ang nandyan, you are the ones on the ground. And it works both ways. Hindi lamang kung ano yung utos galing sa national government, ay dapat kung meron pa kayong kailangan, meron pa kayong hinain, meron pa kayong hindi natapos na kailangan pang tignan ulit, ay sabihan nyo kami para alam namin yung gagawin din namin. That's why we have strengthened the system of the regional development councils. Dati, ang talagang concept ng regional development council, meron tayong provincial development council, meron tayong regional development council. Pataas ng pataas yan. Tapos yung RDCs, all the RDCs, magbibigay ng proposal sa yung tinatawag na NEDA noon, which is now DepDev. So, yun ang magiging basihan ng plano
para kung ano yung gagawin, ano yung mga priority projects na gagawin ng national government together with the LGUs. And so we are strengthening that system so that the LGUs have a louder voice, a stronger voice, and that is what in the national government, that is what we need. Because I'm sure all of you, pare-pareho ang ating pag-iisip. Noong gobernador pa ako ng Ilocos Norte, basta sinasabi ko, kailangan ako ang pinaka-eksperto dito sa Ilocos Norte. Kailangan alam ko lahat ang nangyayari dito, alam ko lahat ang problema. Walang makakapagsabi sa akin nang hindi ko alam tungkol sa sarili kong probinsya. That's still the same. All the LGUs, the mayors know their towns, they know their municipalities better than anybody. The governors know their provinces better than anybody. And so, you are the experts. That's why we go back to you. Kaya yan po ang patuloy nating programa and to bring government down. And we do this with a whole of government approach. I.e., lahat-lahat ng departamento, basta't makatulong kung anong programa yun, ay nagsasama, nagko-convergence sila. They have a convergence meeting, who will do what, and then may tasking para kumpleto. At hindi yung may kaunti dito, may kaunti riyan. Kung may programa, kumpleto. And that is the continuing idea that we have adopted now in the national government. And I hope that this will, as I said, give the LGUs a stronger voice, and to make programs such as this, the giving of the transport vehicles, at programs such as this are successful. We cannot do this without you. Hindi namin magagawa itong ganitong transport. Hindi namin magagawa yung school room kung hindi sa LGU. Kaya bibigyan kayo ng mas maraming trabaho, but at the same time, you are now capable of doing more. And that is what we mean by everybody working together, everybody helping each other, working in the same direction, trying to achieve a common plan. At pagka nagawa natin yan, ayun, masasabi natin, eto na, bagong Pilipinas. Maraming salamat. Magandang magazine. Yan ang working president po. Pero sabi ni Sara, wala daw accomplishment. Baliktad po. After daw na mag-resign siya sa DepEd, wala nang nagawa yung ating Pangulo. Ito pa yung ating Pangulo. Nakayakap sa mga bata. Di ba? Yan, sabi niya, nakasama ni Pangulong Marcos ang mga preschooler ng La Paz Child Development Center sa kanyang pagbisita sa Agusan del Norte ngayong araw. Namagi sila ng mga school bags. Tatay na tatay po. Kaya galit na galit yung mga didi sa ating Pangulo. Mahal na mahal ng mga bata, oh. Di ba? Tuwang-tuwa. Magiging parte sila ng history. Yan, La Paz. Ang ganda nito, La Paz Child Development Center ng DSWD. Di ba? Yan ang Pangulo. Mga kababayan. Hands-on talaga po. O ito naman yung alter ego ng ating Pangulo. Nagdala ng 20 pesos na bigas, 20 bigas, meron na sa Davao City. Yan 20 bigas sa Davao City. Inilunsad ang programang 20 bigas, meron na kung saan makabibili ng 20 pesos kada kilong bigas ang ilang kwalipikadong sektor sa Davao City simula ngayong Biyernes, October 24. Nasabi niya ni Sara Duterte nung launching niyan sa Cebu, pagkaing hayop pa niya. Pagkain ng baboy. O ngayon, yung pagkain baboy na tinatawag niya, pinagpipiesta na ng mga kababayan niya sa Davao City. Tuwang-tuwa sa 20 pesos na bigas. Yung mga taga Davao. Walang pinipiling lugar po ang ating Pangulo. Kasi sabi nga natin, presidente siya ng lahat ng Pilipino. Tama pa?